Sa nakaraan, natapos tayo kung saan napalaban ang ating bida sa ipinadalang killer ng Blood Plum Hole upang patayin si Ye Chen. Gayunpaman dahil sa Blood Dragon Shadow niya nagawa niya itong matalo at mapatay. Matapos ang mga yon, napagdesisyonan na ni Ye Chen na umuwi. Ngunit bigla namang dumating si Zuya. Matapos ang ilang sandali lumipat ang eksena sa loob ng sasakyan. Habang nasa biyahe nasabi ni Zuya ang maraming bagay sa ating bida. Dahil dito na itanong ni Ye Chen kay Zuya kung may alam ba ito sa Ghost Prison dahil sa napansin niya na marami itong alam. Nakiusap din siya dito na sabihin ito sa kanya kung alam ba nito kung nasaan ang Ghost Prison. Sinagot ito ni Zuya na kagaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito ay nagpapakita ito sa hindi isang regular na paraan. Kaya walang nakakaalam kung nasaan ba ito, ngunit ang hinala niya ay nasa ilalim ito ng lupa sa kabisera. Matapos niyang sabihin ang mga yun sinabi niya kay Ye Chen na wala na siyang iba pang alam tungkol sa Ghost Prison. Ngunit may kilala siyang isang taong nakapunta na ng Ghost Prison. At kung sasabihin nito kay Ye Chen ang mas maraming clue, baka mahanap nito ang tiyak na lokasyon ng Ghost Prison. Binigyan niya din si Ye Chen ng invitation paper, pagkatapos ipinaalam niya na si Xiang Chendong ang taong nakapunta na sa Ghost Prison. Idinagdag pang ipinaalam ni Zuya na may magaganap na salo-salo sa Medicine Valley sa Makalawa. Nagtitipon dito ang mga kilalang tao sa Jiangnan Province upang masaksihan ang pagsilang ng isang pil, at sila ay parehong imbitado. Nang malaman ito na pagdesisyonan ni Ye Chen na pumunta dito upang makita ang Xiang Chendong na ito, dahil ito lang ang taong makakatulong sa kanya upang mahanap ang eksaktong lokasyon ng Ghost Prison at mahanap ang kanyang mga magulang. Sa pagpapatuloy, lumipat ang eksena sa kabisera kung saan naglalaro si Jiang Feng kasama ang kanyang ama na si Mr. Jiang ng Go. Nasabi ni Mr. Jiang na kahit tapos na raw ang kaguluhan sa kabisera. Kinakabahan pa rin siya kapag naiisip niya ito, dahil ang batang demonyo na bigla na lang sumulpot ay halos talunin nito ang lahat ng mga master sa listahan ng mga grandmaster ng Huaxia. Kaya nasabi niya na napakahirap ng pinsalang natamo ng mundo ng martial arts sa kabisera, at ang pamilya Jiang ay handa ng harapin ito, pero bigla na lang nawala ang batang demonyo, hindi niya din alam ang layunin nito. Kaya napaisip siya kung ginawa ba ng babaeng demonyo ang bagay na yun bilang babala, o hindi naman raw kaya ay dahil sa galit. Ipinaalala naman ni Mr. Jiang sa kanyang anak na matagal na itong nasa ikasyam na pwesto sa listahan ng mga grandmaster ng Huaxia. Kaya pinaalalahanan niya ito na huwag nitong kalimutan yon. Dahil ang layunin nito ay maging numero 1 sa listahan ng grandmaster ng Huaxia. At kailangan makakuha ng pinakamataas na posisyon ang isang miyembro ng pamilyang Jiang. Pagkatapos tinanong niya ito kung naiintindihan ba nito yon, ipinaalala naman ni Jiang Feng sa kanyang ama na noong panahon raw na yon, ang kanyang panganay na kapatid ay pumasok sa Kunlun Sect bilang pinakamataas sa listahan, alam din ng lahat yon, kaya tinanong niya ang kanyang ama kung hindi pa ba sapat yon para mapalago ang reputasyon ng kanilang pamilya. Alam naman ito ni Mr. Jiang, gayunpaman, dahil halos isolated na ang Kunlun Sect sa Huaxia, mahirap nang lumabas doon. Natatakot din siya na hindi niya na ito makikita sa buong buhay niya, kaya dapat nitong habulin ang pinakamataas na antas ng martial arts ngayon, at lalaki din ang agwat nila dito, saad niya pa na ang unang pwesto sa listahan ng mga grandmaster ng Huaxia ay matagal nang hawak ng lalaking yon, kaya kung hindi nila ito matatalo, ang pamilyang Jiang ay palaging mapapasailalim sa pamilya nito, kaya naman ang misyon na talunin ito ay nakasalalay na kay Jiang Feng. Nagsalita naman si Jiang Feng, at sinabi sa kanyang ama na nagbago na ang tingin niya kay Ye Chen nitong mga nakaraang araw. Gayon din kay Perong at sa pamilya nito, nang marinig ni Mr. Jiang ang pangalan ni Perong nagalit siya kay Jiang Feng. Sinabihan niya ito na huwag nitong banggitin si Perong. Gayon din ang batang yon, dahil kahihiyan ng mga ito sa pamilyang Jiang. Sinabi naman ni Jiang Feng sa kanyang ama na ang batang iyon ay naging pinakamalakas na tao sa lalawigan ng Jiangnan. Kaya nakakatakot ang potensyal ng batang ito, at kung patuloy itong lalakas. Malamang na magagawa nitong malabanan ang top 10 sa listahan ng mga grandmaster ng Huaxia. Muli namang nagalit si Mr. Jiang, at ipinaalala sa kanyang anak na ang lalawigan ng Jiangnan ay walang-wala kumpara sa kabisera. Dahil ang mga tunay na master ng mundo ng martial arts ay nasa kabisera lahat. Dagdag niya pa na maaari ang batang yun na maging isang lokal na hari sa lalawigan ng Jiangnan kung gusto nito. Ngunit kahit anong gawin ng batang yun, hindi magbabago ang katotohanang isang ordinaryong mortal lang ito, kaya naman hindi niya kailanman tatanggapin si Perong at ang pamilya nito,
Bago umalis sinabi niya din na magmamakaawa siya sa batang yun na bumalik sa pamilyang Jiang kapag natalo nito ang numero 1 sa listahan ng mga Grandmaster ng Huaxia, at kung hindi, hindi niya kailanman hahayaang makapasok sa bahay ng pamilyang Jiang si Pirong at ang pamilya nito. Lumipat naman ang eksena sa villa ni Ye Chen, sa loob ay napapaisip siya habang nakaupo kung dapat niya bang iwan si Luocha dito at mag-isang pumunta sa Medicine Valley. Alam niya din na kahit walang sino man sa lalawigan ng Jiangnan ang nang-ahas na kalabanin siya ngayon, mas mabuting hayaan niyang manatili si Luocha dito para protektahan sina San Yi at Xia Ruizu para lang sigurado. Habang abala sa kanyang pagmumuni-muni, bigla namang umupo sila Xia Ruizu at San Yi sa tabi niya. Sinabi ni Xia Ruizu kay Ye Chen na may dapat raw silang pag-usapan. Dahil matapos ang maingat na pag-uusap nila ni San Yi, napagdesisyonan nilang matuto ng ilang teknik para maprotektahan ang kanilang mga sarili. Dahil sinabi nito noon na tutulungan sila nitong maghanap ng mga teknik na angkop para sa mga babae, dahil ayaw nilang palaging maging pabigat sa ating bida, dahil sa muling naalala ang mga ito, napaisip si Ye Chen kung anong mga teknik ang angkop para sa mga babae. Ngunit dahil wala siyang maisip, tinanong niya ang master ng ikatlong lapida kung pwede ba siyang humingi ng pabor. Pagkatapos tinanong niya ito kung may alam ba itong anumang teknik na angkop para sa mga babae. At mas mabuti kung ang mga teknik na yun ay makapagpapabilis sa mga ito para sa layunin ng pagtakas. Sandali namang napaisip ang master ng ikatlong lapida sa tanong na ito ni Ye Chen, dahil kung may kakayahan ng mga itong protektahan ang mga sarili ng mga ito, mas mababa ang magiging pressure nito kay Ye Chen. Pagkatapos sinabi niya na kahit raw ang pangunahin niyang pinag-aaralan ay ang landas ng pagpatay, minsan na siyang nag-asawa ng isang babae, at ang mga teknik na pinag-aaralan nito ay perpekto para kay Xia Ruizu at San Yi. Pagkatapos nagsimula niya ng idiretso sa kanyang divine sense ang teknik, at ang isa ay ang mind technique, habang yung isa naman ay ang lightness technique. Sinabi din ng master ng ikatlong lapida na kung matutunan ng dalawang ito ang dalawang teknik na ito, walang sino man sa Huaxia ang makakapanakit sa mga ito, ngunit sinabi niya kay Ye Chen na hindi niya ito ibibigay dito ng libre, pagkatapos binigyan niya ito ng layunin na mag-breakthrough ito sa antas ng polarization realm sa loob ng isang buwan. Matapos pumasok sa kanyang divine sense ang mga teknik, idinilat niya na ang kanyang mga mata, kasabay nito ay ang pagpayag niya sa gusto ng master ng ikatlong lapida. Matapos ang ilang sandali itinaas ni Ye Chen ang kanyang magkabilang hintuturo kina Xia Ruizu at San Yi. Pagkatapos ipinaalam niya dito na ang dalawang teknik, ang isa ay para sa mind technique at ang isa naman ay para sa physical technique. Tinatawag ang mga ito na Phoenix Mind Technique at Wind Riding Technique. Kapag ginamit ng mga ito ang dalawang teknik ng sabay, maaari ang mga itong gumalaw ng hindi mahulaan sa napakabilis na bilis. Ngunit sinabi niya dito na ituturo niya muna sa dalawa ang mga pangunahing kaalaman, ngunit ang karagdagang pag-aaral ay nakasalalay na sa mga sarili ng mga itong pag-unawa at pagsasanay. Lumipat naman ang eksena sa Kunlun Mountain, kung saan makikita natin si G.C. King. Ang number 1 sa top 10 geniuses ng Kunlun sect, tinanong nito si Jilin kung nakita ba nito si Ye Chen sa ginawa nitong paglalakbay. Hindi naman ito sinagot kaagad ni Jilin, sa halip tinanong niya si G.C. King dahil hindi niya ito maintindihan, sa kadahilanang wala namang talento si Ye Chen at wala itong lakas. Marami ding mga henyo sa Kunlun sect na kayang durugin ito. Ngunit hindi naman ito gusto ni G.C. King tulad ng iba, kaya tinanong niya ito kung ang lalaking yun raw ba ay ang karapat-dapat sa atensyon nito, at kung talaga bang gusto nito si Ye Chen. Hindi naman ito nagawang masagot ni G.C. King at napatingin lang sa kanyang ate. Pagkatapos tinanong niya ito kung kamusta na si Ye Chen doon, at kung nahanap na ba nito ang mga taong pumatay sa mga magulang nito. Sinagot naman ito ni Jilin na hindi pa, ngunit sinabi niya na pumatay na siya ng ilang mga non-entities at nalaman niya na ang taong pumatay sa mga magulang nito ay may kaugnayan sa mga nangungunang pamilya sa Huaxia. Sinabi niya din ang plano niyang pumunta sa ilan sa mga pamilyang yon. Ngunit bigla siya nitong tinawag pabalik dito, na itanong naman ni G.C. King kung anong realm na ang narating ni Ye Chen ngayon. At kung nasa antas pa din raw ba ito ng Chi Possessing Realm. Napahawak naman si Jilin sa kanyang ulo, sinabi niya sa kanyang kapatid na baka hindi ito maniwala, na pagkatapos nitong umalis sa Kunlun sect, mabilis na lumakas ito, at ngayon ay nakapasok na ito sa ikalimang antas ng Pneumatic Realm. Nagtaka naman si G.C. King nang malaman ito, dahil alam niya na manipis ang spiritual chi sa Huaxia, kaya dapat ay bumagal ang pag-unlad ng cultivation nito, kaya napaisip siya kung paano nangyari na tumataas pa rin ang lakas nito,
at ito raw ay kakaiba. Habang iniisip ang mga ito, sinabi pa ni Jilin dito na may mas kakaiba pa. Kahit na ang cultivation level ni Ye Chen ay mas mababa kaysa sa kanya, nakakaramdam siya ng panganib mula dito, na para bang pwede siyang mapatay ng lalaking iyon kahit ilabas niya ang lahat ng lakas niya. Nang marinig ito mismo sa kanyang ate na bigla siya dito, naalala niya din ang sinabi ng lalaking iyon, napatanong siya kung posibleng totoo raw kaya ang sinabi nito na talagang isang henyo si Ye Chen, nagtaka naman si Jilin, at tinanong ito kung ano ba ang pinagsasabi nito, at kung anong henyo ang sinasabi nito. Sinagot naman ito ni Ji Seeking na wala, pagkatapos tumalikod siya, habang sinasabi na wala raw siyang pakialam kung henyo man si Ye Chen o isang ordinaryong mortal. Hiling niya lang dito ay sana mabuhay ito ng mapayapa. Muli namang lumipat ang eksena sa villa ng ating bida. At mabilis na lumipas ang 2 araw, sa loob siya ay mahimbing na natutulog. Ngunit hindi nagtagal idinilat niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos natutuwa siyang bumangon dahil mabilis siyang nakapag-breakthrough sa ika-6 na antas ng pneumatic realm. Sinabi niya din na totoo raw na ang pakikipaglaban ang pinakamabilis na paraan para sa cultivation. At kung hindi raw dahil sa laban niya laban sa number 1 killer mula sa Blood Plum Hole, hindi sana siya nakapag-breakthrough ng ganito kabilis. Matapos ang ilang sandali naglakad na siya papalabas ng kanyang silid. Napapaisip siya kung ano na ang progreso ng cultivation nila Sanyi at Xia Ruizu. Lumipat naman ang eksena sa sopa kung saan tahimik na nagko-cultivate ang dalawa na sina Sanyi at Xia Ruizu. Hindi nagtagal nakita ni Ye Chen ang pag-unlad ng dalawa. Nabigla siya dahil 2 araw pa lang ang nakalipas. Ngunit nakapag-breakthrough na ang mga ito sa body refining realm at malapit nang makarating sa unang antas ng chi possessing realm, nagtaka din siya kung seryoso ba ito. Dahil nasa ika-5 antas lang siya ng chi possessing realm noong bumalik siya sa Jiangcheng City, ngunit ngayon ay nasa parehong realm na sila gaya ng sa kanya noon. Kaya napaisip siya kung posible bang ang mga ito ay may natatanging talento at mga henyo sa 1,000,000. Ngunit napansin niya na ordinaryo lang ang mga spiritual root ng mga ito, kaya malamang na hindi magkakaroon ang mga ito ng malalaking tagumpay sa cultivation, samantala sa loob ng Reincarnation Cemetery, nakita ito ng master ng 3 lapida, nagtaka siya sa pinagsasabi ni Ye Chen, tinanong niya ito kung may kakaiba ba dito, tinanong niya din ito kung hindi ba nito napapansin na tumataas din ang bilis ng pagkukultivate nito. Dahil kung hindi siya nagkakamali, ang talento nito ay nasuppress bago ito matulog kasama ang babae, tinanong niya pa ito kung naniniwala ba ito na isang ordinaryong mortal ito dahil lang sa sinasabi ng iba, sinabi niya din na isang katawa-tawa ito. At kung sa tingin ba nito ay pipiliin ng Reincarnation Cemetery ang isang teenager na may ordinaryong spiritual root para maging may-ari nito. Sinang-ayunan naman ni Ye Chen ang sinabi ng master ng 3 lapida. Dahil matapos niyang matulog kasama si Sanyi, malaki ang naging pag-unlad ng kanyang cultivation. At akala niya nung una ay dahil ito sa Reincarnation Cemetery. Ngunit ngayon mukhang may kinalaman ito sa kanyang talento. Nagtaka naman ang master ng 3 lapida sa sinasabi ni Ye Chen. Tinanong niya ito kung talaga bang tanga ito o nagtatanga-tangahan lang ito. Sinabi niya dito na kahit ang Diyos ay hindi kayang hulaan ang kapalaran nito, nagtataka din siya kung paano naman matutukoy ng mga tao mula sa Huaxia at Kunlun sect ang talento nito gamit ang mga pangkaraniwang pamamaraan. Nang marinig ito, na itanong ni Ye Chen kung ang ibig nitong sabihin ay hindi pangkaraniwan ang kanyang spiritual root o hindi lang matukoy ang kanyang tunay na talento. Ngunit naalala niya na ipinanganak ang kanyang ina na may bihirang spiritual root. Kaya paano siya magiging isang mahina at ordinaryong mortal kung hindi man lang siya makarating sa isang mataas na realm? Pagkatapos tinanong niya ang master ng 3 lapida kung gaano kapambihira ang kanyang talento, sinagot naman ito ng master na kahit raw siya ay hindi niya masabi, ngunit ang sigurado lamang siya ay napakapambihira ang talento nito. Ipinaalam niya din kay Ye Chen ang dahilan kung bakit kaya ng 2 babaeng yun na mag-cultivate ng ganito kabilis ay dahil nakikipagtalik ito kay Ye Chen, dahil noon ang mga ito ay isang mga ordinaryong mortal lang at wala siyang duda doon. Nang malaman ng mga ito na intindihan ito ni Ye Chen, pagkatapos sinabi niya na dahil lumalalim na ang gabi, kailangan niya nang umalis. Matapos ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa kotse ni Zuya kasama ang ating bida upang magtungo sa Medicine Valley. Habang nasa biyahe, ipinaalam ni Zuya sa ating bida na ang Medicine Alliance at Martial Arts Bureau ay magkaibigan, dahil dito ay may pupuntang pinuno mula sa mga awtoridad sa Medicine Valley,
Kaya pinayuhan niya si Ye Chen na huwag na itong gumawa ng anumang gulo. Hindi naman nangako si Ye Chen dito na magagawa niya yun, ngunit hanggat hindi siya ng mga ito ginagalaw, magiging maayos lang ang lahat. Habang abala sa pagmamaneho, nakaramdam si Zuya ng hindi maganda, kaya napagdesisyonan niya na dahil 10 minuto na lang ang layo nila sa Medicine Valley, babagalan niya ng kaunti ang kanilang bilis, sa kadahilanang mas mahalaga ang kaligtasan nila. Gayunpaman habang mabagal na nagmamaneho, isang mabilis na liwanag mula sa isang kotse ang papadaan sa kanila. Dahil dito lumabas ang pawis ni Zuya sa pagkabahalang maaksidente sila. Samantala mabilis naman silang nalagpasan ng itim na kotse. Pagkatapos mabilis ang mga itong lumiko na tila ba ay nakikipagkarera ito sa kanila. Sa kabilang banda dahil sa mabilis na pangyayaring ito, nahirapan si Zuya na magmaneho upang hindi mabangga ang kanilang kotse. Ngunit kahit na ganun ay nagdulot pa din ito ng kaunting pagkasira sa kanilang sinasakyan. Dahilan para mapahinto sila, nagalit naman si Zuya. Dahil muntik na silang maaksidente, nagtataka din siya kung bakit ang mga yun nag-drag racing sa lugar na ito. At mabuti na lang raw ay hindi siya masyadong mabilis magmaneho at nakontrol niya ang kotse. Dahil kung hindi, naaksidente na ang kotse nila at pareho silang namatay. Samantala naging seryoso si Ye Chen, sinabihan niya si Zuya na magpalit ng upuan. At siya na mismo ang magdadrive papunta sa kanilang patutunguhan. Dahil sa naging galit sa mga mata ni Ye Chen, ipinaalam nito dito na ang sinumang dumaan sa kalsadang ito ay siguradong sinaunang mandirigma. Dahil ang plaka ng kotse na yun ay nagpapahiwatig na galing ito sa kabisera. Kaya ang mga taong nasa loob ay malamang na mula sa isang ancient martial arts family sa kabisera. Kaya naman hindi nila ito dapat kalabanin, hindi naman dito nakinig si Ye Chen. Sa halip seryoso niyang ipinaalala dito ang ginawa ng mga yun sa kanila kanina na muntik nang kumuha sa buhay nila. Kaya naman hindi niya ito papalagpasin, pagkatapos muli niyang sinabi dito na magpalit na sila ng upuan. Matapos ang ilang sandali dahil sa kagustuhan ni Ye Chen na turuan ang mga yun ng leksyon. Nagpalit na sila ng upuan upang si Ye Chen na ang magmaneho. Ngunit nainis siya dahil ang kotse ay hindi mabilis kahit na pinindot niya na ang pedal ng todo. Ipinaalam naman ni Zuya sa ating bida na ang kotse nila ay isang ordinaryong kotse lang. Kaya naman hindi nito mapapantayan ang mga mamahaling sports car ng mga yon. Kaya sinabihan niya si Ye Chen na hayaan na lang nila ang mga ito. Hindi naman pumayag dito si Ye Chen, sinabi niya din na babayaran niya ang kotse nito mamaya. Pagkatapos sinabihan niya ito na kumapit ng mahigpit. Dahil dito nagulat si Zuya. Pagkatapos mabilis itong humarurot ng napakabilis upang sundan ang mga hangal na sakay ng itim na kotse. Sa kabilang banda lumipat ang eksena sa daan papuntang Medicine Valley. Natuwa ang sakay nito na si Mr. Zing dahil sa wakas nakarating na sila sa Medicine Alliance. Gayunpaman, natigil siya sa pagsasaya nang bigla niyang napansin ang isang sasakyan na tatama sa kanila. Kaya agad niyang sinabihan ng driver niya na mag-ingat ito dahil may sasakyan sa likod nila, at mababangga ang kotse nila. Samantala nang malapit nang tumama ang kotse nila sa itim na kotse, agad nang lumabas si Ye Chen dito, at nang tumama ang sasakyan ni Zuya sa mga ito ay napatilapon ang mga ito, na nagresulta pa nga ng pagsabit nito sa isang malaking puno. Matapos ang malalim na pag-iisip mga lods, napagdesisyonan ko na po na ipagpatuloy ang kwento ni Ye Chen. Pero syempre gusto ko pa din pong malaman ang opinyon nyo kung dapat ko ba itong ipagpatuloy kahit na matagal na rin simula nung last part nito.